Ka-Express, ito ang pinakabagong update mula sa mundo ng sports. Balik ensayo na si Kai Sotto matapos ang ilang buwang recovery mula sa kanyang ACL injury. Nakita na muli ang 7-3 Giant sa training camp ng Koshigaya Alphas, gumagawa ng non-contact drills at conditioning workouts. Malinaw na unti-unti na siyang bumabalik sa forma, malaking bagay para sa kanyang team at para rin sa kanyang NBA 2026 dream. Samantala, nagkaroon ng kalituhan tungkol sa SEA Games rules. Pero ngayon, kumpirmado na, bawal ang naturalized players sa darating na Southeast Asian Games sa Thailand. Ayon mismo sa host country, walang makakalaro na NP dahil isang slot lang, kaya pati si Brunig ng Thailand hindi rin makakasama. Kaya ang Gilas Pilipinas mapipilitang umasa sa purong homegrown talents, mas magiging patas ang laban pero mas mahirap din dahil wala silang Justin Brownlee na pwedeng sumalo sa opensa. At sa ibang balita ka-Express, ang Phil-Am rookie ng Spurs na si Dylan Harper ay nagpakita ng suporta kay Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang US Open run. Isang nakaka-proud na moment para sa Pinoy sports community dahil kitang-kita ang respeto at pagkilala mula sa kapwa-atleta. Ka-Express, magandang balita ang lumabas mula sa ensayo. Balik na sa full basketball training si Kai. At kitang-kita ang kanyang kumpiyansa at pagbuti ng kanyang kondisyon matapos ang ilang buwan na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya nitong January. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang kampo, unti-unti nang naibabalik ang explosiveness, agility at shooting touch ng 7'3 Pinoy big man, mga katangiang inaasahan ng maraming fans na magiging sandata niya para sa mas malalaking laban sa hinaharap at target ni Kai na maging NBA ready sa 2026. Isang taong inaasahang susubukan niyang muli ang kanyang kapalaran sa pinakamalaking liga ng basketball. Naging malinaw ang kanyang ambisyon na makapasok sa NBA matapos ang mga nakaraang stint sa Summer League at ngayon mas seryoso na ang kanyang paghahanda. Ang kanyang routine ay nakafocus sa dalawang bagay: ang pagbabalik ng kanyang lakas at tibay ng kanyang tuhod at ang pagpapalakas ng kanyang shooting at spacing game para makasabay sa modernong big man ng NBA. Bukod sa NBA dream, hindi rin nakakalimutan ni Kai ang kanyang commitment sa Gilas Pilipinas. Sa mga nakaraang SEA Games at FIBA tournaments, malaking tulong ang kanyang presensya bilang rim protector at offensive option sa loob. Kahit ngayong bumabalik na siya sa court, mas nabibigyan ng pag-asa ang Gilas fans sa mga susunod na mga international tournaments. Makikita natin siyang muli na nakasuot ng pambansang jersey. At ayon sa mga insiders, nakikita na ng Gilas coaching staff ang posibleng kombinasyon ng frontline sa hinaharap. Si Kai Sotto kasama sina AJ Edo at Jumar Fajardo, isang towering trio na pwedeng maging matibay na depensa at opensa laban sa malalaking kupunan mula Australia at New Zealand at Middle East. Kung tuloy-tuloy ang proseso ni Kai, tiyak na magiging centerpiece siya ng sistemang binubuo ni Coach Tim Cone. Ang isa pang magandang balita, nagiging mas mature na rin si Kai hindi lang sa physical preparation, kundi pati sa kanyang leadership skills. Sa kanyang social media posts at training updates, makikita ang focus at determinasyon na hindi siya basta-bastang nagpapa-apekto sa pressure ng fans at expectations. Alam niya na para makarating sa NBA, hindi lang height at skill ang kailangan, kundi consistency, work ethic at tamang timing. Kaya nga ngayong 2025, habang patuloy ang kanyang recovery at training, nakatutok ang lahat ng mga mata sa kanya. At ang tanong ng mga fans, maaabot na ba ni Kai ang kanyang NBA dream sa 2026? Well, kung pagbabasihan ang kanyang progreso ngayon, mukhang nasa tamang landas na siya para tuluyang maging unang full-blooded Pinoy na makapaglaro sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Ka-Express, kumpirmado na, hindi papayagan ang naturalized players sa darating na Thailand Southeast Asian Games. Isang malaking pagbabago ito na siguradong makakaapekto sa lahat ng kupunan, kabilang na ang Gilas Pilipinas. Unang kumalat ang balita na tila may kalituhan pa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, pero mismong opisyal ng Thailand Basketball Federation ang nagpatibay na bawal talaga ang paggamit ng naturalized players. So ibig sabihin, kahit ang NP ng Indonesia ay hindi rin makakalaro. Para sa Gilas, malaking adjustment ito dahil wala si Justin Brownlee o anumang naturalized reinforcement, puro homegrown talents ang aasahan ng Pilipinas. Positibo man ito sa aspeto ng paghasa ng mga lokal, isa rin itong matinding hamon
dahil sanay na ang Gilas na may dagdag na firepower mula sa kanilang resident naturalized star. At ang tanong ngayon, sapat ba ang kombinasyon ng ating PBA stars at young prospects para maibalik ang SEA Games gold? Well, sa papel, mas nagiging patas ang laban dahil parehong sitwasyon din ang haharapin ng ibang bansa. Pero para sa Gilas, nasusubok ang tunay na lalim ng ating talent pool at ito rin ang pagkakataon para ipakita na kahit walang NP, kaya pa rin nating dominahin ang rehiyon. Ka-Express, isang nakakatuwang balita mula sa US, ipinakita ng Phil-Am rookie ng San Antonio Spurs na si Dylan Harper ang kanyang suporta para kay Alexandra Ayala matapos ang makasaysayang kampanya ng Pinay tennis star sa US Open. Nag-post si Dylan Harper sa social media ng pagbate kay Alexandra Ayala, binigyang diin ang kanyang historic breakthrough bilang isa sa mga pinakabatang Pinay na nakapasok at gumawa ng marka sa isang Grand Slam tournament. At ayon kay Dylan, inspirasyon si Alex hindi lang sa mga kabataang manlalaro ng tennis, kundi pati na rin sa lahat ng Pinoy athletes na nangangarap makarating sa pinakamataas na antas ng kanilang sports. Mahalagang makita ang ganitong klase ng suporta mula sa kapwa kabatang atleta na may dugong Pinoy. Si Dylan, bilang bagong mukha ng Spurs at rising star sa NBA, ay nagdadala rin ng sariling bandera ng Pilipinas sa international stage. At ang kanyang mensahe para kay Alex ay malinaw. Ang laban niya ay laban din ng buong bansa. Ang ganitong uri ng pagkakaisa, mas lalo pang nahikayat ang mga Pinoy fans na suportahan hindi lang ang basketball, kundi pati na rin ang ibang sports tulad ng tennis. At si Alexandra Ayala ang patunay na kaya ng mga Pinoy sa global level. Ka-Express, malinaw, naiisa ang tema ng lahat ng balita natin ngayon. Ang bagong henerasyon ng Pinoy athletes ay patuloy na gumugulat at lumalaban para sa bandera ng Pilipinas. Si Kai, matapos ang kanyang matinding injury, ay unti-unti na bumabalik at nakatutok sa kanyang ultimate goal, ang NBA sa 2026. Ang kanyang progreso ay hindi lang para sa kanyang sariling pangarap, kundi para rin sa Gilas Pilipinas na umaasang muling magiging dominante sa Asia. Samantala, ang balitang bawal ang naturalized players sa Thailand SEA Games ay nagbukas ng bagong opportunity para sa ating mga homegrown talents. Ito ay pagkakataon ng mga local players na patunayan na kaya nilang ipagtanggol ang ating trono kahit walang reinforcement. At sa international stage, nakaka-inspiring makita ang suporta ni Dylan Harper, isang Phil-Am NBA rookie kay Alexandra Ayala, at ang pagkakaisa ng mga Pinoy athletes sa iba't ibang sports ay nagpapakita na ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.